Pang-apat at panghuling-huli sa lahat. Philippians chapter 3, 13 to 14. Forgetting those things which are behind and reaching forward to those things that are ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. After the change of mind, the change of heart, and the change of life, ito yung pang-apat, the change of direction. Kung talagang tayong lahat ay nakaranas ng tunay na pagsisisi, bunga ng binagong kaisipan, binagong puso, at binagong buhay, nababago po yung direksyon ng buhay natin. Kaya sabi ni Pablo, forgetting those things which are behind. Yung dating nilalakaran, yung dating pinupuntahan, yung dating mga ginagawa, nililimot at tinatalikuran. And reaching forward to those things that are ahead, I press on toward the goal. Ang tawag natin dyan, a new purpose, a new commitment. Pag sinabi natin a change of direction, nagbabago na yung purpose of our existence. Dati puro sarili, dati puro material na bagay, dati puro makamandugay, hindi na. Ang lahat ay para sa kapurihan ng Diyos. A change of commitment. Nababago na rin yung mga bagay na kung saan inilalaan po natin yung ating time, talent, and treasure. A change of direction results into things. Ano yung dalawang bagay na nababago? From rebellion to righteousness. From wandering to walking with God. Yan ang bunga ng tinatawag nating change of direction. Dati tayong lahat mga rebelde, mga pasaway, mga sakit ng ulo, mga problema, hindi lang ng Diyos, maging ng ating lipunan, maging ng ating pamilya, maging ng ating kumpanya, at maging ng ating paaralan. Tayo yung tipo ng mga taong pabebe at pabobo at laging pasaway. Yan ang ginagawa na tinatag nating a change of direction. From a life of rebellion to a life of repentance or righteousness. True repentance leads to a lifestyle of obedience and faithfulness. Natututo na po tayong maging tapat. Natututo na po tayong maging mapagpasakop at maging masunurin sa mga taong inilalagay ng Lord sa ating buhay. Marunong tayong sumunod, magpasakop, respeto sa ating mga magulang. Marunong tayong sumunod, respeto, gumalang sa ating lipunan, sa ating bayan. Marunong tayong sumunod, respeto, gumalang sa ating mga pinuno ng paaralan at maging ng ating mga trabaho at mga kumpanya. From a life of rebellion to a life of righteousness. Pangalawa, from wandering to walking with God. Dati ang buhay natin kay sira-sira. Whatever will be, will be. Bahala na si Batman. Pero ngayon, nung nagkaroon tayo ng change of direction, nagkaroon tayo ng tamang landas na tinatahak. A repentant believer stays on the narrow path guided by the Word of God. Ang nilalakaran na po natin, hindi yung dating daan, hindi yung lumang daan, hindi yung bagong daan. Ang dinadaanan natin ay ang daan ng katwiran, ang daan ng kaligtasan, ang daan ng kalooban ng Diyos. True repentance lead us to a commitment to follow Christ wholeheartedly. Kaya ang lakad po natin ay lakad biyaheng papunta ng langit. Lakad, biyahe, papunta ng katwiran, kabanalan at kalooban ng Diyos. Na lahat ng pinupuntahan natin ay mga bagay na binibigyan ng kaluguran ng ating Panginoon. Dati member tayo ng ABS-CBN. Puro kamunduhan, puro kalayawan, puro kasamaan, puro kasalanan.
Pero ngayon, because of our change of direction, lahat ng pinupuntahan po natin, lahat ng tinatambayan po natin, lahat ng sinasadya nating mga lugar ay mga lugar na nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Again, repentance redirects a person toward God's will. Ang tunay na pagsisisi, itinatama yung ating paglakad patungo sa kalooban ng ating Diyos. Kaya kapag araw ng Sunday, dahil meron tayo yung change of direction, lahat tayo papuntang simbahan para sumamba, para magpuri at magpasalamat. Kapag tayo po'y nagbubukas ng ating mga social media, ng ating internet, ang pinupuntahan na natin ngayon ay mga gawain patungkol sa Diyos. Andiyan yung mga online Bible study group natin, andiyan yung mga online prayer meeting natin, andiyan yung mga online seminar po natin. Lahat ng direksyon na pinupuntahan natin ay mga direksyong papalapit sa ating Diyos. So sa lahat ng ating mga kapatiran, tandaan po natin, carrying the fruits, bearing the fruits of repentance. Sa bawat puno na hindi magbubunga, ang sabi ng Matthew chapter 7, kapag hindi sa atin nakita yung bunga ng pagbabago ng kaisipan, bunga ng pagbabago ng ating puso, bunga ng pagbabago ng ating buhay, at bunga ng pagbabago ng ating direksyon, sabi ng Biblia, meron ng palakol na nakahanda para putulin ang ating puno at ugat at tayo itapon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig, at kasama po natin ngayon sa ating GMB Live, bear fruit worthy of our repentance. It's repent or perish. Kung tunay tayong lahat na nagsisi, kung tunay tayong lahat na nakaranas ng pagsisisi, patunayan natin. A change of mind, a change of heart, a change of life, and a change of direction. In closing, genuine repentance is the root. Transformed life is the fruit. Ulitin po natin. Pakisulat niyo po sa inyong comment section. Genuine repentance is the root. Transformed life is the fruit. Yung tunay na pagsisisi, yan ang ugat. Yung tunay na pagbabago, yan yung bunga. Sumuli po, sa lahat ng mga nakikinig ngayon at nais nating maranasan ang tunay na pagsisisi, pagbabago ng kaisipan, pagbabago ng puso, pagbabago ng buhay, at pagbabago ng direksyon ng ating nilalakaran, subukan nating lumapit kay Kristo. Hayaan natin siyang maghari sa ating puso at maging tsuper ng buhay natin at maranasan natin ang tunay na pagbabago. Kapatid, kaibigan, kung nais mong maranasan ang tunay na pagsisisi, tunay na pagmamahal at pagbabago, sabihin mo lang, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal sa akin. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa iyong katapatan. Tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Maghari ka. Baguhin po ninyo ako at gamiting daan ng iyong pagbabago. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Kapatid, kaibigan, kung ikaw ay tumugon, sumabay ng buong puso sa panalangin, congratulations. You are now a new creation. The old has gone, the new has come. And this is not the end. This is just the beginning. Kaya kung nais mong patuloy ka naming maipanalangin at patuloy ka naming maturuan ng salita ng Diyos, sa ating comment section, pakilagay mo lang ang iyong complete name, contact number, and address. At meron sa iyong ko-connect
mga lingkod ng Diyos na buong pusong maglilingkod sa pangalan ng ating Panginoon. Pwede po tayong online or on-site. 30 minutes a week. Kung bubuksan lamang natin ang ating puso, ang ating tahanan, ang ating opisina, pwede po kami pumunta dyan para magkaroon tayo ng prayer house or bahay panalanginan, o kaya magkaroon tayo ng house church, bahay panambahan. Ang mahalaga, tayo po'y nagpapatuloy